Sister General, last two song po. Opening song na siguro, Brother John Ray, para Isa pa pong kanta. Ah, Okay, sige po. Song na, no? Wait lang po, bago po tayo mag-opening song mga kapatid, babasahin ko na lamang po yung ating mga participants. So, muli, happy Sabat po sa ating lahat mga kapatid. happy Mula Sabbath din, Brad. Luzon, Visayas at Mindanao, isa pong kagalakan sa inyo pong lingkod na magbigay sa mga may bahagi sa gabi pong ito mga kapatid. So, ang natasan po na magbigay ng Happy Sabat ng mga may bahagi ay inyo pong lingkod. Ako po si Brother John Riang, ang inyo pong presider sa gabi pong ito. Ang ating pong chorister ay pinapungnahan po na tayo ni Sister Jean Ross Misa. Siya din po ang magbibigay sa atin po ng atin pong opening song, and then to be followed by our opening prayer by Sister Junilin Garayan Pulgo. And then pagkatapos po ng ating opening prayer mga kapatid ay magkakaroon po tayo ng mga testimonies o pasasalamat po sa pong Panginoon sa kabila po ng isang linggo na tayo'y namumuhay dito po sa sanlibutan mga kapatid. At pagkatapos niyan ay magkakaroon tayo ng special song na ipagkakaloob po sa atin ng isa rin pong kabaan, si Sister Era Garayan. Siya po ang ating special song sa gabi pong ito mga kapatid. At ating pong tagapagsalita ay walang iba kundi si Brother Glenn Pistanyo. So siya rin po ang ating speaker sa gabi pong ito. At ang ating closing prayer ay pagkakaloob din po sa atin ng ating pong speaker. So yun lamang po mga kapatid ang ating programa sa gabi pong ito. Ang sang-ayon sa akin pong pagkakabasa at pagkakasunod-sunod. Maraming salamat po at ako po si Brother Jundri ang inyong presider at happy Sabbath. Akin na pong hinihingi ang atin pong opening song, Sister Jean Rose. Tayo po tayo lahat. For our opening song, let's sing 200 Million. Before the sun will dwell, the crown and their numbers swell as they go, and to have you of your sweet they're prepared for day and year. Those
where there's no more when the light goes to all the all Let's pray. Lord, thank you for this day and for giving us the chance to gather together online to worship you. Even though we're apart, we know that you are with us, uniting us in spirit. We ask you to prepare our hearts and minds so we can focus on you alone. Bless our time together, guide our speaker, and let your word encourage and strengthen us. We also ask for your protection over our families and community, especially with the floods and earthquakes happening around us. Keep us safe and remind us that you are our refuge. We commit this worship to you, Lord. May everything we do bring honor to your name. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, maraming salamat po, Sir Junelin at Sister Jean Rose. So, ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong mga experience, mga kapatid, or pasasalamat po sa ating Panginoon. 3 to 5 minutes lamang po. So, kung pwede, isa sa Mindanao, isa sa Luzon, or isa sa Visayas. Kung meron po. Unahin ko na po yung Luzon. Mga kapatid, experience po. Hello po mga kapatid. Narinig po ba ako? Klaro po. Kala ko hindi kasi naririnig. Hanggang Thailand nga po eh. Rating. Pangunahan mo muna, brother. Brother, Okay, brother Jose, okay. pangunahan mo. Okay, sige po, Visayas po muna. Kasi ramdam ko naman to talaga na pagdating talaga ng experience ay ah, parang, ewan ko ba kung nahihiya or nag-aalangan. Kailangan siguro Kasi yan, John Ray may maguna lang. oo nga eh. Yan tayong mga Pinoy, di ba? Kailangan talaga may mauna muna. So experience mo mga kapatid bilang isang kabataan dito po sa part ng Visayas. Experience namin dito mga kapatid, i-wrap up ko na kasi 3 to 5 minutes lamang to. Nung nakaraang may dalawang first elder ata yun. Basta kay elder doon sa sa isang church na nakisama na dito sa amin sa pagsimba. Pagkatapos nung doon na sila nagsimba muli sa simbahan nila, pinuntahan nila Brother Henry, Sister May, pinuntahan nila doon. Ang ewan ko ba kung swerte tawag doon or malas talaga. Pero wala naman siguro malas, no? Nagkataon lang siguro talaga na pagbalik nila daw nandun yung pastor. Yung parang kasulok-sulukan na ba na simbahan na nagkataon talaga na nandun yung pastor. Kaya mula noon mga kapatid, di na sila, di na ginanahan pumunta dito or parang ano na ba, nang nalito na kung ano ba talaga. Saka nung nakarang sa Sabat mga kapatid, binalikan nila doon ni Brother John Ray Alejandro at saka Brother Henry.
yung inistadihan nila nung nakaraang buwan pa yon. Binalik ka nila doon at saka parang parang meron pang ba, meron pang point, meron pang pag-asa. Baka sakaling babalik din kami bukas o sila. Kasi dito din sa amin mga kapatid sa Visaris Church, sa katagalan namin sa pagsimba, simba lang kami ng simba kahit nung mga nakaraang buwan, ilang ano na hindi kami binibigyan ng time. Pero sa awa ng Diyos mga kapatid, ngayon, dalawang sabat na mga kapatid, binibigyan na po nila kami ng time. At parang naano na sila, parang na-open yung kanilang mga pag-iisip na yung parang bihira lang nila marinig ng mga ano ba, parang hindi tinuro sa SDA. Parang nahuhumaling sila na meron palang ganito, no? So, nagpapasalamat kami sa Panginoon na bagamat ganun yung mga pangyayari, hindi pa rin kami ah, parang hindi pa rin kami pinababayaan ng Panginoon na manghina. Ayaw ko na dyan kasi hindi naman kami pinapansin dyan. Ayaw ko na dyan kasi di naman kami pinibigyan ng part. So, nakuha kong experience mga kapatid is ano lang talaga, tiis at tiyaga, no? Kahit ah, darating din ang panahon talaga na yung the right time na tinutukoy mga kapatid, no? Na nagpapasalamat kami. Kaya bukas, ah babalik kami bukas doon at saka ah, sana na ah, magtuloy-tuloy na mga kapatid, no? Kasi nandito na tayo sa sa huling kapanahunan talaga mga kapatid. At yun lamang po ang experience mga kapatid. Maraming salamat po sa Panginoon. So, Luzon po or Mindanao? Babasahin ko na lang po. Hello? Yes po. Brother Julie, Ah, ay Jude. sige po. Pwede po magbahagi ng konti. Sige po, okay lang Konti po. lang siguro. So, sa karanasan po natin, ano, meron tayong mga bagong prospect ngayon na binibisit na mga ano dyan sa Rizal. Meron akong napagdaluhan na church. Kasi doon sa aming countryside, meron church doon na malapit lang sa amin, siguro mga ano lang, mga 200 meters lang ang layo doon sa country living namin, sa bahay namin, may church na doon. Pero doon po talagang kilala na kami at talagang pinagsasabihan kami doon na Davidian, tapos hindi talaga kami makapagsalita, no? Halos lahat kaming mga nag-country living doon sa baryo na yon ay kilala na po kami. Ngayon meron akong kaming dinaluhan na misis ko at saka kasama ko yung isang kapatid, si Brother John, si Brother Albert, na doon sa Sampaloc Church. Medyo malaki po yung church nila doon, pero kukunti ang membro. At doon po tayo ay medyo hindi pa kilala, pero mayroon pong isang matanda doon na nagtatanong sa akin. May nagtanong doon, sabi sa akin, bakit dito kayo nagsisimba sa ano, napakalayo rito? Di ba may mga malalapit na church doon sa inyo? Bakit dito pa kayo nagsisimba? Ay sabi ko kasi sabi ko doon sa matanda na kapatid, ay medyo kasi doon, sister, tanghali na, minsan dalawa pa lang, walang tao, walang dumadating, kaya dito na kami nagsisimba sa dito sa Sampalo kasi sigurado talaga may tao. Yun. So, noon po nung una kong simba,
ay hindi tayo nabigyan ng nagbahagi lang tayo sa Sabbath lesson. Pero nung nakaraang ano po, ano po yun, third Sabbath po, kasi nung fourth Sabbath kami nasa bundok ano kami po doon kami nagsabat sa bundok. Medyo liblib po yun. Isolated yung lugar na yun. Kung baga sa ano, solitary place po yung lugar na yun. Yung aming bukid doon sa countryside. Ngayon, meron pong, ako po ay naging speaker doon at dahil po sa mensahe na ito, meron po sa pag-message natin, merong isang interested na kapatid. Sabi niya, Brad, sabi niya, dito ka palagi palagi magsimba kasi gusto kong maano sa yung gusto kong maano yung mensahe kasi gustong-gusto niya raw yung mga message ko. So yun po kaya pero hindi ko naman po binibigla. Kinukunti-kunti ano ko lang, medyo pahapiyaw-hapiyaw ko lang kasi nga hindi mo pwedeng biglain kasi pag binigla mo na ikaw ay pero sinabi ko sa kanila, nag-testimony po ako sa kanila na ako ay vegetarian. Pero hindi naman sila naging masyadong prejudice doon sa pagka-vegetarian ko. At yun nga lang, mayroong ibang mga kapatid doon na dumadalo at nagtatanong na bakit nga raw ako ay napakalayo, bakit ako ay doon nagsisimba. So, pero naging kaibigan ko yung isang elder doon, kaya sabi niya, Brad, ikaw ang magsalita sa susunod na linggo ha. Yun nga, kaya speaker po ako nung third Sabbath doon. So yun po, kaya pinababalik po nila ako doon para gusto nila na makarinig ulit ng message. So yun po yung aking plano na balikan po ulit sila. So ganun po talaga ngayon. Talagang alam niyo po, talagang napakahirap mag-message kasi dito sa Maynila, halos kilala na po ako. Kaya kahit saan ako magsimba dito, lalo dito kahit sa Valenzuela, dito sa Caloocan, dito sa Quezon City, kilalang kilala na po ako. Kaya talagang kinakailangan mag-spread o yung tinatawag na kasama na rin doon yung mapping. So, yun po yung aming plano ni brother Albert Olap na magpupunta kami diyan sa mga churches diyan sa Rizal dahil hindi pa nga tayo kilala. So yun po mga kapatid na pagka tayo talaga ay nakakapag-share ng message, meron talaga tayong makikita na nag-approach na sila ay interested kasi minsan hindi po nila naririnig yung mga message kasi nag binanggit ko po yung 144,000, yung ceiling, pero pahapyaw lang po, hindi talaga yung talagang isang study, no? Kasi sir, ano yun po sa divine service eh. So parang sermon po yun, pero mga pahapyaw lang po. So kaya hindi pa masyado silang prejudice. So ngayon pagka ang kinukuha natin doon yung mga interested na merong mag-approach sa'yo. So yun dahil po yung pag merong nag-approach na yun kukunin mo na yung address, kukunin mo na yung pangalan, yun saka po papasyalan at pupuntahan, bibisitahin. Yun po, maraming salamat at thank you sa Panginoon dahil napakabuti niya sa atin, sa bawat isa atin. Yun lang po, thank you, Brother Jude. Maraming Amen. salamat po sa pagbahagi, Brother Bilmore. So, ganun talaga mga kapatid. Ang ating pagbibigay ng mensahe is hindi naman sa tinatawag nating mahirap. Yung ano lang kasi natin, yung mga kapatiran is parang pag narinig yung mga ganitong pangalan, ganyang pangalan, wala na. Prejudice na agad. Tayo po ay masaya bagamat merong isa o dalawa. Basta magbigay ng kanilang interest sa mensahe mga kapatid. Masaya na po ang langit niyan mga kapatid. So akin na pong Amen. tinatawagan po ang Danau, last na po. Gandang gabi, Brother John Ray. Yes po,
Brother Roger. Happy po kayo. Ako na yung mag-represent nila kasi may kapatid, yung malayo sa Tagum. For Wednesday prayer meeting sana, pero hindi po available yung asawa pag Wednesday. Ngayon available kasi nagtatrabaho, matagal makauwi ng bahay. So kung meron mang signal doon, pero medyo busy sila sa prayer worship din doon sa bahay ng isang kapatid ni Brother Jonard Ansero. Kami po ay hindi nakasama dahil 4 p.m. po sila naka-depart tapos mga 5 na po kami nakarating sa Tagum. So, yung din na ay lang po ng bill mo sa medyo busy rin sa gawain ng Panginoon. Mayroon pa doon sa area ni Brother Ruel Sala. 2 beses na pong napuntahan at may schedule sila na nag-request po ng rigid na study isang linggo. Ay medyo miss ko lang po kasi hindi ako makakasama sa kalayuan ng lugar at na may trabaho. Kaya dito rin sa malapit ay kami busy rin kasi may isang kapatid na SDA bago lang. Siguro mga 2 beses na puntahan sa bahay nila. Unang-una si Brother Steve at saka si Brother Junard. Noong pumunta si Brother Steve doon sa area na sinabi ko kina Brother Sala, ay kami ni Brother Junard ang pumunta doon sa bagong studying member, SDA, babae. Kamag-anak lang po ng asawa ni Brother Junard. So, nakakagantig po ng puso at masaya dahil last 4th Sabbath meeting sa Pilipinas na nag-attend at kuha kami ng kaya nga siya na tanggap na Mrs. Bagay siya dito no na pero alam mong Hello mga kapatid. Happy din po ba si Brother Roger sa inyo? O hindi po maintindihan. Yes po, chatting. Okay. Opo. Akala ko kasi sa signal ko lang po eh. Sorry Brother Roger po kasi choppy po kayo kasi. Baka nandun Hello. siya sa lugar na mahina ang signal. Hello Brother John Ray. Oh yes po, yan. Klaro na po. Medyo po nalayong signal. O nga po, dun yung klaro mga Brother Roger dun sa yung Ano? umatid sa ng Kanina? last Sabbath. Opo. Ano yon? Kanina. Hello po. Dun po sa may yung umatid siya ng fourth Sabbath. Doon.
Doon Doon pangatlong ko po bisis na dito. niya 'yon. Dalawang Sabado doon sa bahay niya. Pangatlong pagkakataon na narinig niya yung mensahe po, yung umatin siya ng Port Sabat last Sabat sa La Pilipina. At sinabi niya na sa susunod na makipag-aral siya kasi desidido pa siya, wag muna Sabado para hindi siya mahalata kasi gusto niyang marami pa siyang malalaman at mai-share din niya. Kasi po pag maaga siyang malaman baka may mga mag-ano sa kanya at mahinto yung pag-aaral niya. So sa ngayon, gusto niyang marami pa siyang alam at yung masaya din last Port Sabat kasi may couple din po na SDA na matagal na po na siguro hindi nakapagsamba. Yung anak niya ay paminsan-pinsan ay pumunta sa La Pilipina. Pardo po yung apelyido. Ay nagsipunta rin sila, nag-attend po sila sa Port Sabat. Marami-rami kami last Port Sabat doon sa La Pilipina. Kaya medyo masaya at busy rin aside sa every Wednesday na prayer meeting po namin. Yung kagandahan din po si Brother Mitok Wanowe, yung kasama niya sa pagbibinta ng yung duty free or okay idalawa biglang surprise kasi nagkita sila ni Crystal na puntos ay kabats pala sila sa 1,000 missionary. At saka nung yung dalawang lalaki na narinig ko habang nakikinig sila sa mensahe, ay yung binigyan siya ng experience pala pagkahapon, sabi niya kakaiba yung nakikita ko dito. Para talagang yung pinaka-original na pamamaraan sa pagsamba sa Panginoon yung mga nakita ron niya. May mga naglambong at saka matataas din yung mga suot ng lalaki na long sleeve tapos behave sa sasamba talagang seryoso sa pag-aaral sa mga salita ng Panginoon. 'Yon ang kanyang ini-experience. Masaya kami dahil maraming nagre-respond sa mga mensahe ngayon. Kaya tuloy tayo'y ginaganahan sa nagumawa dahil pag yung Panginoon ng gumagamit at willing naman tayong magpagamit ay magagamit talaga tayo sa gawain. Totoo naman talaga na mayroon tayong mga gawain kasi sigh and cry nga hindi lang sa pamilya natin, unang-una sa pamilya natin, sa mga kaibigan at magpunta din tayo doon sa church. Yun lang siguro may-share ko. Maraming salamat po. Amen. Maraming salamat po, Brother Roger, sa pagbigay ng inyo pong Amen. experience dyan sa side sa Mindanao. So, di pa rin po talaga pinapabayaan tayo ng Panginoon, mga kapatid, no? Meron talagang mga tao na willing mag-accept ng mensahe sa hulihing kapanahunan po, mga kapatid. So maraming salamat po sa mga nagbigay ng bahagi at ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong special song bago po natin na mapakinggan ang ating speaker sa gabi pong ito. Sister Era. Magandang gabi po sa lahat. Happy Sabat. Um, Sabat po. Pwede po ba ako mag-screen share? Okay na po. Thank you, Uncle.
through my hills and valleys, every zone to see. I can feel my Savior so close to me. He leads me forward through paths unknown. And when my strength is gone, He heals my weary soul and shows me who I could be. He stays with me, and I know I can do all things when I'm sinking in the waves. If I reach out for His grace, He will rescue me. I can do all things with my Savior by my side. I can climb to greater heights, find the strength in me. I can do all things with Christ. I can do all things with Christ. I will cross that desert through its foreign wall. When I feel the hunger and I hear the lies, I'll pray to heaven and the wind will cease. With my Savior as my guide, I know that I can do all things when I'm sinking in the waves. If I reach out for His grace, He will rescue me. I can do all things with my Savior by my side. I can climb to greater heights, find the strength in me. I can do all things with Christ. I can do all things with Christ. Amen. 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 So, maraming salamat po, Sister Era. Ngayon po ay bigay ko na po yung time kay Brother Glenn. Okay, maraming salamat po sa napakagandang awitin. Una sa lahat ay akin pong binabati ang lahat. At mula po tayo sa pag-recover ng ating physical dahil for how many days ay talagang nagpahinga po tayo at fasting ako sa online dahil talagang basta't month of September, third week or fourth week, ay talagang marami pong nagkakasakit dito sa Thailand. I don't know why. At naalala po namin na every September po dito sa Thailand ay talagang nagkakasakit. Grabe po yung ubo at masakit yung ulo, pero ganun pa man ay Panginoon po ay nagpapagaling sa atin at unti-unti nakaka-recover po at salamat sa Panginoon. Okay, ngayon po ay nagpapasalamat po tayo sa mga kapatiran na nagpapatuloy po na sumusubaybay sa ating mga midweek and vesper meeting po at maaari sana po na kung wala rin po kami ay patuloy po tayo na umaten. Ano po? By God's grace ay sana po ay ma-maintain natin ang attendance natin. Marami po tayo ngayon. Glory to God po. Mga abot po tayo ng 46. Nag-abot tayo kanina 50. At pasalamat tayo sa Panginoon na this is actually where God's people are gathered together in unity. Bagamat alam natin mga kapatid, there are struggles in our character, but yet our message for tonight, sabi nga po sa awitin, I can do all things with Christ. So walang magagawa ang tao maliban na kung si Kristo ay nandiyan. Ibig sabihin, yes, ang tao ay may magagawa. Pero ang tanong, katanggap-tanggap po ba sa Diyos? So, sealed and sanctified. Sino pong nagsisilyo? Ang Diyos. Who sanctified? And what is sanctification?
At alam natin mga kapatid, ang sanctification is actually setting apart for a purpose. Tayo po ay iniba or hiniwalay. So there is and there are people, the last generation. Kaya ito mga kapatid, bigyan ko po kayo ng idea na mayroon po tayong link or common ground sa mga naniniwala sa LGT. Okay? Ang ilan siguro sa inyo mga kapatid ay nakakarinig ng LGT. Ang ibig sabihin ng LGT po mga kapatid ay Last Generation Theology. Ang Last Generation Theology actually mga kapatid ay ginamit ito na language or phrase last generation by M.L. Andreasen. Sino po yung M.L. Andreasen? M.L. Andreasen is one of the known pious Seventh-day Adventist theologian, and he was actually the great contributor in our sanctuary doctrine. At siya po yung gumamit ng salita na last generation. At ang tinutukoy niya po ay 144,000. So we have a link doon sa last generation theology where M.L. Andreasen actually mga kapatid, siya po yung author din, ang siyang nag-compile ng ating devotional My Life Today. I don't know if you have yung devotional My Life Today. And then he is also the author of the Sabbath School lesson during the time of Victor Hotif, the book of Isaiah. That was 1929 when M.L. Andreasen actually is the author and the main contributor of the lesson during the time of Victor Hotif. And he mentioned about the last generation. At siya po ay naniniwala na yung last generation is actually the 144,000. So with that mga kapatid, ay alam po natin na mayroon pong tinatakan, pinabanal, huling henerasyon para sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po ito po yung ating sentro ng ating pag-aaral. Sabi po rito, none or not one of us will ever receive the seal of God, while our characters have one spot or stain upon them. It is left with us to remedy the defects in our characters, to cleanse the soul temple of every defilement. Then the latter rain will fall upon us as the early rain fell upon the disciples on the day of Pentecost. Wow, napakaganda mga kapatid itong ating pagbulay-bulayan. Ano po? Nawala ni isa man sa atin natatanggap ng tatak ng Diyos habang ang ating mga karakter ay may isang bahid o dungis pa. Nakasalalay sa atin ang pagtutuwid ng mga depekto ng ating pagkatao. Pero ang tanong dyan mga kapatid, kaya po ba natin? Sabi sa kanta, I can do all things with Christ. So without Christ mga kapatid, you cannot do that. Because we are sick. Yan po yung unang artikulo sa LGT. That they believe that we should acknowledge that we are nothing. Once you acknowledge that we are nothing, then you need God. Because if you will not accept that you are nothing, then you don't need God because you can do something. So yan po mga kapatid, sabi po rito, ang paglilinis ng templo ng kaluluwa mula sa bawat karumian. Kung magkagayon, ang huling ulan ay bubuhos sa atin gaya ng unang ulan na ibinuhos po sa mga alagad sa araw ng Pentecost. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagid po naming Ama na nasa langit ka, kami po ay nagpapailan lang ng aming samutiling sa inyo. Nagpapasalamat
sa pagkakataong ito, Panginoon, na kami po ay inyong tinipon sa napakahalagang topiko, na ito ay magpapatibay ng aming pananampalataya diyan sa inyo, dahil wala po kaming magagawa kung wala kayo. Kaya't amin pong tinatanggap na kayo po ang siyang aming kalakasan. Recover our hearts, O God. Recover our minds, that we may know you, and recover our strength as well, so that we can live for you, O God. Thank you so much for this privilege of having you in our lives. We pray in the name ng Lord Jesus. Amen. Okay, patuloy po tayo mga kapatid. Ito po ay maiksi lang na ating mensahe. We have only 30 minutes. Mga ilang minuto na lang natira sa akin. Okay, now, so ito po ay mabasa, The Testimonies for a Church, Volume 5, 214. At alam po natin na we are in a critical history or part of the history where we need to dig up the Bible, the spirit of prophecy, and the shepherd's word message, where all of this solemn message or solemn truth are found. Na God is preparing a people, the last generation, people that is purified, sealed company, the 144,000. So this presentation, mga kapatid, ay may guide sa atin sa prophetic realities of our time, na there is a purification of the church. Katulad po kagabi sa amin pong napag-usapan sa Pasita, that there is a purification of the church, and we need to be a part of, because we are the fulfillment of the prophetic framework that was presented in the Bible. So with the theme, God's plan in the last day is to purify, seal the 144,000, and prepare the last generation to vindicate His character before the universe. Kaya sabi doon mga kapatid, walang isa na matatakan kung ang kanyang character ay may dungis pa. Paano mangyari po yan? Na can we have the character na walang dungis? In our own power, mga kapatid, we cannot do that. So only Christ, our righteousness, is the one that makes us able to be righteous before the presence of God. So dito po tayo sa ating mga presentation, binigyan ko lang po kayo ng mga talata. Hindi ko po kinopya ang lahat ng part ng statement. At may biblical po dito, SOP, Shepherd's Word, at saka mga punto natin pong makuha. Anong sabi po rito? Na the great controversy and God's vindication. Ano po yung great controversy? Dito po tayo ngayon sa sanglibutan na makasalimuot. Nandyan lahat ng calamities. Recently, we have the earthquake. Recently, we have typhoons. At maraming namamatay. Maraming nanghina at nagkakasakit. Pero ang tanong mga kapatid, are we united to save the church? Kaya mga kapatid, sabi rito, there is a great controversy and we are subject to, because Satan is here. And so, God will also vindicate. How? When His people will reproduce the character of Christ. Sabi dito mga kapatid, the honor of God, the honor of Christ is involved in the perfection of character of His people. Kaya napakalaga mga kapatid yung character. Kung ang character po natin ay depektado, kahit mag-sigh and cry ka, mga kapatid, walang kwan po yun. Walang bisa po yun. Because actually, ang character natin is our transcript or our fitness for the kingdom. Kaya nga po, there is a sealing. Ang sealing po, mga kapatid, ay silyuhan ka. You will be sanctified. Ang sanctification is to set apart. Ibig sabihin, ay namuhay ka ng ayon sa kaluwalhatian at katwiran ni Kristo. So ibig sabihin mga kapatid, Christ's righteousness will be what? Imputed and imparted. That is justification and sanctification.
The sealing of the 144,000 is vindication of God's law and the demonstration of His power. So ang punto po dito mga kapatid, the last generation will demonstrate the truth of God's government before men and angels. Okay? So mayroon po mga kapatid na nais ng Panginoon na itong dakilang alitan, controversy, yung conflict na nangyayari mga kapatid ay mayroon din katapusan because maghahayag ang Diyos ng kanyang katarungan sa pamagitan po ng kanyang bayan, the last generation. Okay? So yan po yung mga passages po dito. Okay, next po na punto natin, Christ's work in the sanctuary and the purification of the church. Alam po natin na Seventh-day Adventist na yung judgment, sanctuary service ay napakalaga sa ating pananampalataya. Kaya si M.L. Andreasen, one of the contributor sa ating doktrina bilang Seventh-day Adventist, ay nagsabi, the last generation will act a part to save the world. Yan po yung kanyang punto. Na yun po yung link natin sa mga LGT. Pero karamihan mga kapatid ay nagkaroon lang ng pagkakamali sa emphasis. Ano? Yes, ang LGT po mga kapatid ay isang grupo ngayon na nasa loob ng Seventh-day Adventist. Na ito po ngayon ay pinag-uusapan sa iglesia na inaakusahan din. Ano pong akusasyon? Ay parang ang LGT na yan ay parang osas din. Why? Because they believe that our salvation, ang merito po ng ating kaligtasan ay kay Kristo. Kahit anong gawa mo ng mabuti, laman po tayo. Yan po yung anthropological side of LGT. Ibig sabihin ang anthropological mga kapatid ay makatao na kalagayan. Ang kalagayan po ng tao ay patay sa harap ng Diyos. Para po mabuhay siya, ay kailangan niya ng Espiritu ng Diyos. Espiritu ng katotohanan. Kaya sabi doon sa John 17:17, sanctify them by the truth. Thy word is truth. Ibig sabihin, ang katotohanan po ang siyang magbibigay ng buhay sa ating mga buhay. Okay? So kung ang tao ay hindi tumanggap ng katotohanan, he will not be sanctified. Hindi po siya masiliwan. Kaya napakalaga mga kapatid, sabi po rito sa 2SM, the church may appear as about to fall, but it does not fall. It remains, while the sinners in Zion will be sifted out, the chaff separated from the precious wheat. Kaya mayroon pong struggle, may controversy. Ngunit hindi natin ilagay sa ating mga kamay ang paghusga sa tao. Because we are here, the same as they are, makasalanan. Ngunit, papasalamat po tayo sa Panginoon dahil nandyan ang Bisaya, ang biyaya ng Panginoon. So the purification of the church takes place before the closing work for the church. For God must have a pure ministry to give the loud cry. Ito po yung kulang sa ating iglesia, sa Seventh-day Adventist. Bilang pastor po mga kapatid na nagturo, naging pastor sa ating iglesia, I have seen that. Na kung saan ay ang kalagayan po ng ating iglesia ay bumababa ng bumababa. At sino po ang magliligtas sa kanila? There will be saviors that God will what? Will give power, will actually qualify. The investigative judgment in heaven has a parallel cleansing on earth. Kaya habang si Kristo po ay nandoon na ating tagapamagitan, ang gawain ng paglilinis nandito sa lupa mga kapatid ay nagaganap sa pamagitan po
ng katotohanan na siyang nagsisilyo sa tao na kung saan ay siya po ay maging qualified to be a part of the last generation. Kaya ang gawa ni Kristo, siya po ang gagawa para sa atin. He is our mediator. He has the power to subdue evil. Dahil wala po tayong magagawa. Because Satan is here on earth. And the only hope for the church is to submit to God. Ipasakop po natin ang ating buhay kay Kristo. At pasalamatan po natin siya dahil siya po ang nagbibigay sa atin ng imputation of that righteousness and impartation of that righteousness as well. So the sealing work and the 144,000. Ito po yung mga talata, pwede nyo lang po makopya, kasi bilisan lang po natin. We have a little span of time for our study for tonight. So sabi po rito sa Testimonies for Church, Volume 7, 970, the seal of the living God will be placed upon those only who bear a likeness to Christ in character. Kailan po mangyari yan, mga kapatid? Kung hayaan natin ang Panginoon na mag-rule sa ating buhay. Minsan, mga kapatid, ito po yung sinasabi na hindi naman tayo dapat robot, Yes, we have that, mga kapatid, ang ating pag-surrender. Dapat ang mag-control sa ating buhay si Kristo. Di po ba? Dahil kung if we are not controlled by Christ, then who control us? Okay. So yun po, mga kapatid, God wanted that His people will be sealed. At ang silyo na yan, mga kapatid, that truth will actually emanate or magkaroon ng buhay sa ating mga buhay. Dahil, sabi nga po rito, 144,000 are not a symbolical company, but a literal number of saints who are sealed in the church before the loud cry. Yan po yung punto na sinulat po ni Victor Haltiff, na kung saan ay klaro po sa Shepherd's Rod literature. So the sealing is not merely intellectual, it is settling into truth and character. The 144,000 are the purified church, God's first fruit. At amin din pong napag-usapan kagabi sa Pasita, yung saan kukulin yung 12 tribes o 12,000 in the 12 tribes. Ang sabi po sa Leviticus ay na-share po ni Brother Renato kagabi na sabi niya po nabasa niya doon sa at alam po natin yan dahil noong last AGM ay na-present po yan ni Brother De Queres. Yung 144,000 mga kapatid ay manggaling po sa dalawang grupo. Ito po yung vanguards, the first of the first fruit, and its army. Yung army, mga kapatid, ay yun po yung nasa Seventh-day Adventist ngayon. Ang vanguard is actually the association. If you are a member of this association, mga kapatid, you are a part of a vanguard. First of the first fruit. Kaya tayo po ang makakaranas ng hirap, suffering of Christ. Because we are following Christ. Yan po yung unang bunga. Una sa mga unang bunga, mga kapatid. Kaya ang pagtatatak na ito, mga kapatid, hindi po siya intellectual, kundi ito po ay isang pagpapatibay ng katotohanan ay nagkaroon ng bahagi sa ating mga buhay. Okay? Dahil yan po, mga kapatid, last generation and victory over sin. Sabi po rito, may mga talata po dyan. Kayo na lang po ang wala po tayong time na ubusin po ito. Ngunit ito po yung sabi dito sa Christ Object Lesson 69. Sabi po doon ay when Christ's character will be what? Perfectly reproduced in His people, then He will come to claim His own. Kaya magkaroon po talaga ng purified. Kaya ito po ang katatag ng ating mensahe. The last generation is to stand without guile.
Yan din po ang sinabi ni San Pablo. Ano po? Ephesians chapter 5, verse 27. Na He may present to Himself a glorious church without spot or wrinkled. Wala pong bahid. Kaya paano po mangyari yan? Kaya po ba natin? Kaya isurrender natin mga kapatid ang ating sarili sa ating Panginoon na through His Word ay nagkaroon ng kapangyarihan sa ating mga puso at yun po ang nagbabago ng ating buhay at ang ating pananaw sa mga darating na mga araw. So the last generation mission is not only to proclaim truth but to live it. Hindi lamang tayo mga kapatid nagpro-proclaim, yes, I and cry ka. Pero paanong buhay natin? Ang napakalaga mga kapatid, yung buhay, yung karakter mo. Paano ka makitungo sa iyong kapwa? Paano ka makitungo sa iyong mga kapatid sa asosasyon? Paano ka makikitungo sa bawat isa dito sa asosasyon? Kung itong karakter natin na hindi mababago mga kapatid, you are just a mere tares. Panirang damo. Masakit yan mga kapatid, pero hindi ko yan salita. Lahat tayo mga kapatid, walang kwantito, walang tawag nito, exclusion. Lahat po tayo included dyan because we have still the tendency to fall on sin. Okay? Now, ito po yung huling henerasyon at tagumpay laban sa kasalanan. So there is actually victory over sin na mangyayari po. At mangyayari lamang yan kung ang Panginoon ay nandyan sa atin. That's why sa prophecy po mga kapatid, may dalawang klase ng tao. Emmanuel at si Maher Shalal Hasbas. Sana babasa? Isaiah chapter 8. Ang chapter 8 po mga kapatid, it talks about the Assyrian Confederacy na kung saan in the last days, ang Emmanuel actually mga kapatid ay nabanggit po doon sa chapter 7 verse 14. Okay? Na yun natutukoy o tinutukoy po si Kristo. Ngunit in the last days, those who have Christ in their lives are called Emmanuel. Because ang ibig sabihin po ng Emmanuel is what? God is with us. Yun po mga kapatid. So there will be victory over sin. Now, patuloy po tayo. Loud cry and a great multitude. Ito po yung mga kapatid yung nais ng Panginoon na ating maunawaan na hindi lamang ang 144,000 ang maliligtas, kundi mayroon pa po mga kapatid na second fruit. Okay? The message will be carried not so much by argument. Kaya iniiwasan po natin yung debate. Huwag mo na sanang ipilit, mga kapatid, live the life of Christ. At yun ang maging very effective arguments against error. Anong ibig sabihin yan mga kapatid? Ang karakter mo ba nagpapakita ng karakter ni Kristo? Kung wala po yan, then kahit anong sabi mo dyan, kahit anong argumento mo, kahit magaling ka pa sa prophecy, kung ang iyong karakter ay hindi ayon sa karakter ni Kristo, pasensyahan po tayo. God will judge. And I hope that we submit and surrender our lives to Christ so that He will control our lives. Na He will strengthen us, He will recover us, mga kapatid. So after the 144,000 are sealed, then the great multitude of Revelation chapter 7, verse 9 will follow. Because the 144,000 will be what? Obadiah chapter 1, verse 21. Sabi po doon, there will be saviors, tagapagligtas. Mayroon pong tagapagligtas na gaganap na kung saan si Kristo po ay nasa kanilang buhay. Ang malakas na sigaw at dakilang karamihan po ito during the loud cry. Ngunit makaranas pa po tayo ng Jacob's time of trouble and deliverance. At yan po ay natala sa banal na kasulatan
sa spirit of prophecy and the shepherd's rod message. So the last generation will be tested but will stand firm through divine power, mga kapatid. Hindi tayo makatayo sa ating sarili. With our own power and strength, no, you cannot do that. Only God's power or divine power that will enable us to be effective vessel of truth. Okay? Now, the closing of probation. Habang bukas pa po yung provision, binibigyan po tayo ng pagkakataon. Christ is waiting with longing desire for the manifestation of Himself to His church. Mga kapatid, this is a challenge and a charge to all of us. As your Bible worker and minister, I beseech thee, mga kapatid, let's join together in a march to holiness, not with our own power, hindi sa ating katatagan, hindi sa ating kapangyarihan, hindi sa ating karunungan, kundi sa pamagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoon, Jesus. So ito po ay na-present natin in English and Tagalog, na kung saan ay maunawaan po natin na ito po ay nakatatak, nakasulat sa mga inspired writings na kung saan ay nais ng Panginoon na tayo mamuhay ng ayon po sa kanyang kalooban. The appeal, ito po yung aking panawagan sa lahat. Ano po? Brethren, the message is clear. We are called to be part of the last generation. The 144,000, the purified church. God is waiting for people who will sigh and cry. At alam po natin mga kapatid, yung sigh and cry is just a result of your relationship with Christ. Hindi po yan na para maligtas ka. No. You sigh and cry so that you will be saved? No, that is not. That is not the way to be saved. The only way to be saved is Christ. And if Christ is in us, then it enables us to cry, to sigh, because we have seen our sinfulness. Nakikita natin kasi habang nakikita natin si Kristo ang kanyang kaluwalhatian, lalo nating nakikita na ating sarili ay unworthy. And we will acknowledge our nothingness before the Lord. Nasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, wala po akong kakayanan. Kaya sinasubmit ko po ang aking buhay sa iyo. Wala akong kakayanan. Wala akong talino. Wala akong kayamanan. Hindi ko kaya ito. Kaya ang Diyos, mga kapatid, ay mag-bless sa atin. God will actually help those who are helpless. Kung kaya mo na mga kapatid, hindi mo na kailangan ng Diyos. Ano po? So will you be among the sealed? Tayo po ba ay maging kabilang doon? Kasama, kabilang sa mga nasiliwan? Yung among po mga kapatid ay kabilang ano po? Kung sinabi pong with the sealed, then yun po ay kasama lang. Pero if you want to be among kabilang, then mga kapatid, submit your lives to Christ. Will you be found sighing and crying? Nakikita po ba tayo na nagsasay and cry? Yan po ay resulta lamang ng ating relasyon kay Kristo. Pero mayroong mga tao, mga kapatid, kahit walang relasyon kay Kristo, ay nagsasay and cry. Pero ang karakter kasi hindi pa nabago. Puro lang accusation, puro lang turo sa iba. Tinuturo niya pero ang kanyang sarili ay hindi niya tinitingnan na siya ay mas labaw pa o mas higit pa na makasalanan sa iba. Okay? So will you let Christ purify your heart today? Hayaan ba natin mga kapatid na i-purify po tayo ng Panginoon? Then, mga kapatid, get ready, be ready, stay ready, for we are kingdom bound. Yan po yung ating theme last AGM. Sana po hindi po natin nakakalimutan yun. Ano po? Na napakinggan natin. Baka mga kapatid ay napakinggan lang, hindi na isa kabuhayan. Kaya ating hilingin sa Panginoon mga kapatid, Lord, I forget. Lord, kailangan kita. Tulungan mo ako, Panginoon. Wala akong magagawa.
If you do that, mga kapatid, we will be victorious. May God bless us and good night. Happy Sabbath. Amen. Amen. So, Amen. maraming salamat po, Brother Glenn, sa isang napakagandang paalala sa bawat isa po sa atin, no, kung paano po tayo Amen. makasali sa 144,000 po, mga kapatid. Kasi hindi naman po tayo pwede makasama. Tayo talaga ay kasali, mga kapatid. So, Brother Glenn, paki-take note na lang po yung mga prayer request po dito po sa ating chat box. Saka baka meron pa pong mga prayer request po. Paki-type na lang po dito sa chat box po. Akin na pong tinatawagan ang ating pong choir para po sa ating closing song. And then yung closing prayer bigay po natin sa ating speaker po. Pati po yung mga prayer request po. Okay. Noted. Salamat po. Sister Jean Rose. Okay, for our closing song, let's sing Shall We Gather in the Kingdom. People try to the Lord our God. Yes, we got the beautiful God, Father with in holy Jerusalem. Here we come in peace ever to abide. We must leave the judgment message, let all our sins aside. Yes, we'll gather in the kingdom, the beautiful kingdom. Gather with the saints in the kingdom in holy Jerusalem. When we reach the blessed kingdom, holy servants for the Lamb, to the nations we will carry the word of the great I am. Yes, we'll gather in the kingdom, the beautiful kingdom. Gather with the saints in the kingdom in holy Jerusalem. Amen. Okay. Tayo po ay maniklohod sa ating pananalangin. Sa muli, dakila at mabagin po naming Diyos, may-ari ng aming buhay, kami po ay nagpapasalamat dahil sa mga paalaala na inyong inatid at narinig po namin ang inyong tinig. Salamat, Panginoon, na kayo po ay nagbibigay sa amin ng pag-asa na dahil sa aming kakulangan, dahil sa aming hindi kagalingan at wala po kaming kakayanan, nandyan po kayo na nag-offer ng inyong sarili. Kaya't pasalamat po ng lubos sa inyo. Ang aming inaalay po sa inyo, pinupuri ang inyong dakilang pangalan dahil sa inyong kagandahang loob na inyong pinamalas sa bawat isa na nandito po ngayon sa
virtual worship namin. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, na sa mga nakaraang mga araw kami po ay inyong pinagaling, inyo po kaming inalalayan, inyo po kaming binigyan ng kalakasan at buhay na aming taglay sa ngayon. At nagpapasalamat na patuloy kaming inyong alalayan sa aming pakikipagbaka laban sa kasamaan dito sa sanglibutan ito. Sa gabing ito, Panginoon, nandito po ang mga request ng aming mga kapatiran. Si Brother Willie Pelomina, nawa ang kagalingan at mabuting kalusugan ang kanyang maranasan, Panginoon. Ganon din po si Sister Linda and then Brother Vinci, patuloy nawa ng kagalingan at ang inyong pag-iingat ang siyang maranasan po nila. Na nais po namin na sila po ay makasama pa namin na magkaroon po ng mahabang buhay na naglilingkod at makita po ng kanilang mga mahal sa buhay ang mga pagbabago sa kanilang buhay upang sa pamagitan po nila dadaloy ang kaligtasan sa kanilang pamilya. Salamat, Panginoon, sa inyong mga probisyon na inyong pinagaloob sa bawat isa sa amin. Nandito din po ang aming mga kapatiran, mga kabataan na alam po namin, Panginoon, na mayroon din po silang mga struggles in life na kung saan ay minsan ay napanghinaan ng loob. Palakasin nawa, Panginoon, sila dahil wala silang kakayanan sa kanilang sarili, Panginoon, kundi kayo lamang ang siyang magbibigay po ng kalakasan sa kanila. Kaya't aming sinasampalatayanan, Panginoon, na you are our life, you are our strength, and you are the one that will purify and will recover us from this filthiness of sin in our lives. Kaya pasalamat po kami, Panginoon, na mayroon kaming Diyos na siyang nag-alay ng kanyang buhay na ipinakita na kayo po ang nag-initiate for our salvation. Kaya nga po, amin din pong sinasamo sa inyo. Mayroon din po mga kapatid, especially po sa pamilya po ng Argelias, doon po sa Batangas, na mayroon pong karamdaman. Nawa tulungan, Panginoon, na dadaloy po ang kagalingan sa pamagitan po ng inyong kamay makapangyarihan. Na sa pamagitan ng mga gagamot, doctor man o medical man yan o anumang kaparaanan, Panginoon, na kanilang ginaganap o ginagawa para maibsan ang sakit na ito, Panginoon, dadaloy nawa ang kagalingan, Panginoon, ayon sa inyong kalooban. May mga kapatiran din po kami dito, Panginoon, na humingi po ng inyong basbas at kagalingan. Tulad po sa aming kapatid, anak po nila Brother Roger and Sister Shirley, patuloy nawa na ang pagdaloy po ng kapangyarihan para po sa aming kapatid na ito. Ay manumbalik po ang kalakasan, ang health na kanyang mata upang siya patuloy, Panginoon, na makakita at kayo po ang nakakaalam kung ano pong inyong layunin. Kayo po ang nagpahintulot na mangyari po ito upang ipakilala po na wala kaming kakayanan. At mangyari nawa ang inyong kalooban, Panginoon. Negative o positive na nangyayari sa aming buhay, Panginoon, ay inyong pinahintulutan dahil mas alam ninyo ang aming future, Panginoon. Na ito po ay aming kinikilala na sa dapat, Panginoon, ay kumilala kami sa inyo at pasalamatan kayo na kayo ay may akda ng aming mga buhay. Kayo po ang siyang author and finisher of our faith. And so, Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong bayan sa gabing ito at bukas ay magkaroon po ng pagtitipon ang mga kapatiran, maari man, virtual man of physical, face-to-face o virtually, Panginoon, ang kanilang pagtitipon ay para po sa inyo.
na kung saan ay pasalamatan kayo na kayo po ang lumalang, kayo po ang siyang may akda ng kaligtasan. Kaya nga po, salamat sa lahat ng bagay. Pag-isahin po kami sa isang bigkis ng pagmamahal at kapayapaan at pagkakaisa. At himukin ang mga kapatiran na nanghihina. Ipabalik po, Panginoon, sa pamagitan po ng mga panaginip at mga pangitain, ay mangusap po kayo sa kanila upang sama-sama kami bilang asosasyon na nagkakaisa na isulong ang inyong gawain para matapos na po at makauwi na kami sa inyong kaharian. Salamat, Panginoon, sa pag-asa. Salamat sa inyong pag-ibig. Salamat sa lahat, Panginoon. Amin itong inaasahan na mangyari, hindi sa aming karapatan, kundi alang-alang na lang lahat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Amen po. Amen. Amen. Ganda Thank you, Lord. Thank you, Brother Glenn, sa prayer. Okay, God bless po. Brother Glenn, Yes po. Maraming salamat po. saan mababasa yung, ano yun, ano to? Mahershalal Hamas. Saan mababasa yan? Isaiah chapter 8 po. Verse? Verse 4 yata yan. Tingnan natin Sige lang, basta Isaiah siya. Tapos, Isaiah chapter 8 po yan, verse 1 yata. Basta nandyan po yung pag-aaral sa ano. Okay. Okay, maraming salamat po. Salamat.